Yo, what's up mga kabis friends? So nandito po tayo ngayon sa barko at papunta po tayo ng Puerto Princesa, Palawan. Mula po sa Manila hanggang Puerto Princesa ay sumakay po tayo ng barko. So yung mga nakita ninyo, yung mga na-upload natin nung una sa ating YouTube ay bali first time po nating sumakay ng barko. At yung nasakyan po nating barko ay yun yung To Go, Let's Go. Bali hindi ko na nagkwento yung mga pag-alis natin buhat po sa Naik hanggang doon sa pagdating natin ng PITX at dumiretso tayo ng North Harbor o Pier 4. Doon po tayo sumakay ng barko, ano. Bali ang ginawa ko lang po doon sa video ay bali nag-video lang po ako, tapos kinat-cut na lang po natin yung mga hindi dapat isama sa video, tapos hindi na tayo nakapagsalita doon, hindi na natin naikwento. At ngayon na mga kabisprend, nandito naman na po tayo sa Taytay, Palawan, at yung nakikita po ninyo dyan sa video ay yan po yung tinatawag ng kota. Pinapasyalan at mga pinupuntahan ng mga tao. Nung panahon ng mga Kastila ay tinayo yung tinatawag na kota. Bali, dyan nagtatago yung mga Kastila nung panahon pa ng Kastila. Hindi ko alam kung paano yung history niyan. So bali, yun yung natatandaan ko lang sa mga kwento nila. Bali, nakapasok na rin tayo dyan nung 2012. Tapos nakabalik din tayo ng 2014. So nagtanong tayo dito kung magkano yung entrance fee. Ang sagot nung nagbabantay po doon ay 80 pesos daw kapag hindi daw taga Taytay. Pero kapag taga Taytay ka, libre daw, wala kang babayaran. So kapag hindi ka taga Taytay ay kailangan mo rin mag-iwan ng valid ID. Bukod dun sa valid ID ay meron ka ring babayaran na 80 pesos. Pero nung time na nagpunta kami dyan is 30 pesos pa lang nung huli kong pagpunta dyan. Kasi 2 beses na po akong nagpunta dyan at nung huli ay nung 2014. Yan. So ngayon from 2014 to 2024 ay mag 10 years na rin po tayong hindi nakapunta rito. So bali dito po na naman po tayo. Dati nagpa-picture pa tayo rito dahil meron pa tayong mga kaibigan na taga Taytay at sinamahan tayo na pumasyal sa lugar na ito. So ngayon ay nag-iisa lang ako ngayon na nagpasyal dito at wala po tayo yung mga kaibigan natin at mga kakilala natin ay wala dito sa Palawan at yung mga iba ay nandun sa Bulacan. Yan, yung mga iba nasa Manila, ganyan. So wala tayong kasama sa oras na ito. Kaya kahit na gusto kong magpa-picture ay wala tayong magagawa dahil wala din tayong kasama. Wala rin tayong dalang joystick o yung tinatawag na selfie stick. So ayan, mga kabis friend, merong lumapit na 2 chicks. Hanggang tingin na lang tayo dahil hindi na tayo pwede, So ayan mga best friend, nandito na naman tayo sa Puerto Princesa from Taytay, Palawan. Ay nagtungo rin naman po tayo dito sa Puerto Princesa. Sa mga hindi po nakakalam mga best friend, kaya po tayo nandito sa Palawan ay hindi po dahil sa pamamasyal lang pinuntan po natin, dahil meron po tayong inasikaso. Hindi dahil sa taga rito ako, pero hindi naman talaga ako taga rito. Pero meron tayong nabiling lupa, so yun yung inasikaso natin sa ngayon. Sa susunod na video ko na lang ikuwento kung paano ako nagkaroon ng lupa dito sa Palawan, dahil meron tayong konting naipundar at nakabili po tayo ng lupa dito sa Palawan. So sa susunod na video ko na lang po ikukwento. At sa oras na ito ay bali tayo nagmamasid-masid at tinitingnan yung mga tao, yung mga nagpipicture, dahil yung sa lugar na yan ay meron nakasulat o parang estatwa na nakalagay ay Puerto Princesa. So ayan mga kabis friend, nandito na naman po tayo sa Malbar Street. Galing po tayo dun sa Baybay at naglalakad tayo papunta doon sa palengke. So dati nung nandito pa ako sa Puerto Princesa ay madalas ko itong nilalakad, lalong lalo na kapag linggo, ganyan. Laging pumupunta dyan sa Baybay at dito ako dumadaan. Lagi kong nilalakad to, bihira lang ako sumasakay ng tricycle. Yung mga tricycle nila rito ay pare-parehas. Mapapunta ka man ng Taytay o mapapunta ka naman ng Brooks Point o basta doon sa south or north ay pare-parehas yung mga itsura ng mga tricycle nila. Di ko alam kung bakit yan pare-parehas, kasi sa parting Pangasinan o kaya sa parting Luzon ay yung mga itsura ng mga tricycle nila ay hindi pare-parehas, iba-iba yung itsura. Pero dito sa Palawan ay pare-parehas. Kahit kung saan ka man dito sa loob ng Palawan ay pare-parehas talaga yung itsura ng mga tricycle nila. So naglalakad po tayo ngayon dito sa gilid
So bali papasok tayo ngayon ng palengke at yan ay may mga nakahilera, mga pagkain ng mga aso, pagkain ng mga manok at iba-iba pa mga kabis friend. So naglalakad tayo rito. Naalala ko rito kapag dito ako dumadaan, laging may mga itlog. Yan, katulad yan ay may mga itlog at yan mga bigas. Dito lang yan sa gilid yan na nakapwesto. At saka yan, papasok din tayo rito sa loob at makita natin yung mga napakaraming mga paninda dito talaga. Ang dami, mga mantika, ganyan, may mga suka at kung ano-ano pa. Ayan, may mga gulay din dito sa gilid, may simkamas at mga sibuyas. So ayan, may mga itlog, ang daming mga itlog dyan, Hindi ko alam kung saan na sila kumukuha. May mga gulay at iba-iba pa. May mga repolyo. Ayan mga kabis friend. So, bali papunta tayo ng wet market. Ayan. Kahit saan ka magpunta, dito ay may mga makita kang ang dami-daming mga tinda, mga bigas, ganyan. Yung mga bigas din pala rito, parang din sing presyo din ng mga presyo na bigas sa Manila. So, ayan mga kabis friend. Bali, akit po tayo at dito tayo ngayon sa sa mga gulayan at papunta tayo doon sa may sa bintahan ng mga kasoy. Pero dito tayo ngayon sa gilid at maglakad-lakad tayo. At ngayon ay nandito na tayo mga kabis friends sa mga bintahan ng mga kasoy. Ayan, ang dami. Yan, kasoy at saka mga daing. Yan, ang daming mga kasoy, Yan. So ang dami. So nagtingin-tingin muna tayo dahil dahil kapag pauwi tayo ng Manila ay bibili rin tayo pampasalubong at saka kapag may sobra ay i-repack natin para pangbenta dahil meron tayong tindahan So ayan mga kabis friend. Ayan, nagtingin-tingin tayo, nagtanong tayo kung magkano. Sabi nila may mga 100, may 120, iba-iba. Pero yung 1 kilo ay nasa 150. Pero nung time na bumili tayo dyan ay nasa 500. Bali, tumawad tayo mga kabis friend. So bali, ang natawaran po natin ay nakatawad tayo ng 20 pesos yata. Parang 530 yata yung nabili natin sa 550. So meron tayong nakatawad po tayo ng 20 pesos. So ayan mga kabis friend, yan, iba-iba po yung mga nandyan. So ayan mga kabis friend, nandito na naman po tayo sa harap ng SM. Dito pa rin yan sa Malbar. Yan, bali nung nandito pa rin tayo sa Puerto Princesa ay wala pa yung SM niyan. Ang sabi nila, nag-open yung SM Palawan noong year 2017 daw. So ayan medyo matagal na rin pala pero wala pang 10 taon na inopen yung SM na yan. So ang nakita po natin, ang napansin po natin ay parang triangle po siya. At kaya nung pumasok po tayo dito sa SM at nagmasid-masid din tayo dito sa loob ng mga kung ano yung mga paninda, pero may napansin din tayo dito at minsan nakita ko yung bilihan ng mga drone. Pumasok doon tayo sa bilihan ng mga drone pero parang hindi tayo pinapansin dahil yung itsura natin yata nakachinelas lang tayo at saka na short lang. Hindi ko alam. Basta tingin-tingin lang tayo dito, parang hindi tayo pinapansin hindi katulad ng mga nagtitinda sa Manila, sa mga ibang malls ganyan, kapag kahit na anong itsura ng suot mo ay nilalapitan ka talaga, tatanungin kung ano yung gusto mong bilhin o kung ano yung mga gusto mong mga gadgets ganyan talagang ini-entertain ka talaga. Pero kapag dyan sa loob ng SM ng Palawan ay pagka nakita ka lang parang tinitingnan ka lang pero hindi ka ini-entertain dahil siguro sa sa suot mo ganyan, dahil nung nagpunta tayo dyan ay nakachinelas at saka nakapangbahay lang tayo ng suot. Kaya hindi tayo ini-entertain kasi yung mga dyan, mga tinitinda nila ay mga camera, drone ganyan, mga mamahaling camera ganyan, pero hindi naman sila siguro judgmental. Medyo natatawa lang ako dahil parang hindi tayo nilalapitan, di ba? Hindi katulad sa Manila talaga, pagka nakita tayong papalapit sa loob ng store nila, talagang nilalapitan tayo at tatanong sila. Pero dyan talaga ay nakita nila na nakachinelas lang tayo kaya hindi tayo pinapansin. Basta nakatingin lang sila pero hindi sila nagtatanong kung anong gusto mong bilhin. Kaya ikaw na nanonood ngayon na kung gusto mong magtingin-tingin lang at ayaw kang bintahan, ay ang gawin mo na lang ay magsuot ka na lang chinelas at pangbahay lang para hindi ka bintahan kung kaya mong bintahan ka. At saka siyempre pumunta ka dyan sa SM Palawan. Siyempre at bago tayo umalis ay magpa-selfie muna tayo rito. At maraming salamat pala at hanggang dito na lang ang ating video at magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Bye bye!